Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, humihingi po ako po ng paumanhin sapagkat kahapon po ay hindi po tayo nakapag-broadcast. Wala po tayong video kahapon ng ating pag-aaral sa kadahilan ng meron pong mahalagang inasikaso ang inyong lingkod. Ipagpaumanhin na po ninyo. May mga pangyayaring beyond my control na kailangan po nating tugunan. Noon pong nakaraang Monday, if I'm not mistaken, yun pong ating kotse na ginagamit po natin sa pang-araw-araw ay nasira at hindi po ito kailangan po nating ipagawa at ipaayos. May mga pagkakataon po na talagang yun lang yung ating maaasahan sa pagpaparoot pa rito. Nasira po Pero ngayon po, awa ng Diyos, okay na po at everything is back to normal. Imagine po ninyo, $22 na piyesa ay kayang wasakin ang isang buong maghapon o kayang baguhin yung takbo ng iyong maghapon sa pamamagitan lang ng isang maliit na piyesa. At tumigil yung sasakyan dahil lang po doon. Pero napakabuti na meron kang isang mahusay na mekaniko na makakadetermine kung ano yung sira. Sapagkat kung hindi po masyadong marunong, lalala pa to ng lalala. At minsan, may kinalaman po ito, hindi lamang sa sasakyan, kung hindi sa buhay natin. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pag-aaral ng Biblia, kapag may isang maliit na mali, asahan po ninyo, lahat na itong mali. Yun po bang isang baso ng soft drinks na merong nag-dive na langaw doon, iinumin niyo po ba yun? Isang basong tubig na may lumipad na langaw na hulog doon sa isang basong tubig at naglalalangoy doon. Iinumin niyo pa po ba? Tatanggalin niyo lang po ba yung langaw at iinumin niyo po ba yun? Pero ngayon po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami po na mga mananampalataya na nandun sa predicament na yon, nandun sa sitwasyon na yon, na hindi man lang sinusuri ang kanyang pananampalataya kung ang kanya bang pananampalataya ay
maayos? Ito ba'y tama? Ito ba'y naaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan? O basta na lang naniniwala doon sa sinasabi ng mga pastor? Alam niyo po mga kapatid, konting bagay lang na mali, ito'y magmamali sa lahat. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng doktrina. At yung tinitindigan mong doktrina ay naaayon talaga sa hindi lang sa turo ng iyong simbahan, kundi sa turo ng banal na kasulatan. At ako po bilang pastor at lingkod ng Diyos ay naging masunurin sa mga bagay na ito na ipinapangaral at itinuturo kung ano yung mga bagay na nais ng Diyos na ating matutunan. Lalo na po sa diwa ng kaligtasan. Ang aking pong maibahay galing po siya sa Roman Catholic belief. At kapag nagkukwentuhan po kami, sinasabi niya sa akin, alam mo mahal, nung ako'y naandun sa pananampalatayang yun, wala naman akong pakialam. Wala akong pakialam kung ano yung isinasabi, ano yung itinuturo, ano yung mga bagay na ipinagagawa. Basta sunod lang kami ng sunod. At tungkol sa kaligtasan, I don't know kung merong Roman Catholic, sabi niya, according to my wife, na nakakaintindi kung paano sila maliligtas, kung paano sila pupunta sa langit. Well, ako, sabi niya, nung nakita ko at naunawaan ko ito at ang Diyos pamamagitan ng kanyang kahabagan, ay ipinakita ang kaligtasan sa akin na ako'y kanyang pinili mula sa pagiging makasalanan, ay malinaw na malinaw sa akin ngayon ang katuruan. Kaya yung misis ko po natutuwa ako kapag nagdidiskusyon po kami in regard sa doktrina, pati po sa aking mga anak, ay malinaw nila itong nauunawaan. So, kaya po, on my part, ang ginagawa ko po ngayon, ibinabahagi ko rin ito sa inyo. At gusto ko po na yung mga tagapakinig, pati na po yung mga kapatiran na sumusubaybay, yung simbahang aking pinaglilingkuran, ay malinaw na nauunawaan ang mga turo ng banal na kasulatan. Lalo na po yung mga bagay na tinitindigan ng ibang simbahan na hindi alam ng mga miyembro na yung pala ang kanilang paninindigan. So, I don't know kung nauunawaan nyo ako, no? Alam nyo po, kung kayo'y kabilang sa inyong pananampalataya ay kay Pentecostal, ikaw ay Methodist, ikaw ay Wesleyan, ikaw ay kung ano man ang iyong pananampalataya, ang tanong, alam mo ba yung doktrina ng simbahan mo? Mga kapatid, nandyan na rin lang kayo. Kaanib na po kayo niyan. Importanteng alamin ninyo at tanungin yung pastor, Pastor, ano po ba yung ating stand tungkol sa kaligtasan? Kasi po may naririnig akong pastor na nagtuturo, si Pastor Kami, nagtuturo siya, ng ganito pala maliligtas. Tama po ba yung sinasabi niya? Ngayon, kung mali yung sa akin at tama yung sa inyo, di pabulaanan nyo yung sa akin. Nalulungkot lang po ako na minsan, hindi na po alam ng mga miyembro, tinatanong na yung pastor, pero hindi pa ho kumikibo yung pastor. Hindi pa ho nagpapaliwanag yung pastor kung ano yung kanilang stand, kung ano yung kanilang paniniwala, at kung ano yung tinitindigang doktrina. Kaya kayo po na nakikinig sa akin, po, gusto ko lang po na kayo yung maging aware sa inyo pong pananampalataya. Hindi po dahil napahanod kayo dyan sa pananampalatayang yan, hindi palibasa si Jesus ay sinasabing tagapagligtas, hindi ho palibasa ay nangangaral ng tungkol kay Jesus, sigurado po tayo na tama yung tinitindigang doktrina. Sapagkat napakahalaga po nito. Ito po yung ipinaglaban ng mga early reformers. At itong mga early reformers na ito, na nagdala ng pananampalatayang ito, ay ito ang ating ipinapangaral. Hindi po ito evolusyon o yung mga likhang isip na mga doktrina. Katulad halimbawa, yan doktrina ng Mormons. Likhang isip lang yan. Yan pong si James Smith, ay ano yan, katang isip niya lang yon. Gumawa siya ng sariling Biblia. So, yung mga gumagawa ng mga sariling Biblia at mga sariling panuntunan, yan po yung mga katang isip na relihiyon. At alam niyo po yung Christian faith, no? Christian faith, napakadami niyan. Mormonism, Christian yan. Seventh-day Adventist, Christian daw yan. Jehovah's Witness, Christian daw yan. Iglesia ni Cristo, Christian daw yan. Pero ang tanong, Christian nga ba? So, yung mga kapatid, yung mga binanggit ko na yung considered to be heretic in the Christian faith.
Meaning, sila po yung mga considered cult in the Christian religion. Kasama sa mga cult religion na yan, yung mga iglesia ni Cristo. They don't adhere to Jesus as Lord at as God. Si Kiboloy, yan po ay mga considered to be heretical religion po yan. No po? So, hindi na po natin isinasama dyan yung hindi talaga nag-a-adhere sa Christian religion like Islam, Buddhism, kung ano-ano pa. Hinduism, Taoism, at kung ano-ano mga Taoism. So, what I would like us to consider is those who are so-called belong to the Christian faith. Kayo po na nandun sa pananampalatayang Kristiyano, na ngayon po mga kapatid, ay wala nang distinction. Kasi po, because of yung mga tinatawag na inter-church collaboration, yung mga inter-church fellowship, yung sa mga bayan, ano po, halimbawa, bayan ng Cavite, bayan ng Pampanga, kung saan mga bayan, yung mga simbahan dyan, nagkakaroon po sila ng fellowship. In the beginning, fellowship lang po yun ng mga manggagawa. Pero kalauna, nagko-collaborate, nagiging one church na raw sila sa isang city. Pero paano magiging isa ang magkakaiba ng paniniwala? Paano magiging isa ang magkakaiba ng tinitindigang doktrina? Ngayon po mga kapatid, sa Pilipinas especially, parang wala na pong distinction ng tinitindigang doktrina. Dati po, malaki ang demarcation line. Ang sabi nila, ay maganda nga ngayon kasi nagkakasundo-sundo na. Meron ng ecumenism of religion. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na pagdating ng araw, talaga naman pag-iisahin yan magkakaroon talaga ng one world religion. Pero yon hindi mabuti, kundi iyon ay pasama. Kaya nga po importante na ikaw bilang Kristiyano, alam mo kung sino sinasamahan mo, alam mo kung sino yung ka-fellowship mo, alam mo kung sino tinitindigan mo. Dahil pag hindi mo kaparehas, paano kayo magkakasundo? Hindi po uubra na magsasama kayo nang hindi pareho ang inyong pinaniniwalaan. Lalo na po sa doktrina at mga saligan ng pananampalataya. So, sa araw pong ito, dadalhin ko po kayo sa isang turo. Hindi po ito turo ng ating simbahan. Ito po ay turo ng ibang simbahan. At titingnan natin kung sino-sino yung mga nag-a-adhere sa turo na ito. Ang point ko po ngayon ay titingnan natin yung Bible po ba ay nagtuturo nito. I don't know if you have heard of this, pero kung ikay Methodist, kung ikaw ay Wesleyan, kung ikay Pentecostal, whatever Pentecostal, ikaw ay CCF, mga yan, ano pa ba yung mga Pentecostal, JIL, mga born again ngayon, yung mga naglitaw na bagong sulpot ng mga relihiyon na yan, kung kayo'y nandyan, Church of God, yan, at kung ano pa, kung kayo'y kabilang dyan sa grupong yan, eto po ang teaching nyo. Ang pinag-aaralan po natin ngayon, yung teaching nyo. Baka kasi hindi na ituro ng pastor nyo, o baka itinatago ng mga pastor nyo. Ngayon, titingnan natin, ito ba ay nasa Biblia? Ngayon, kung sasabihin ninyong hindi ganito, turo ninyo at mali ang tinuturo ko, pabulaanan ninyo. Pwede po kayong mag-comment. Pwede po kayong mag-send sa akin ng mga videos ng paliwanag ng pastor nyo o kung ano pa man. Pero importante po, ito po sasabihin ko sa inyo ay hindi namin turo, pero ito po ay pangunahin, prevailing among Pentecostal churches and prevailing maging sa panahon ngayon. Nalulungkot lang ako, kaya po kailangan pag-aralan ito kasi most of the evangelists, most of the preachers, even in our church, nai-impluensyahan po nito. At marami po akong kilalang mga pastor, sorry kayong mga unidong pastor sa Pilipinas, hindi po natin tuturo pero inaakap nyo to. Hindi po natin tuturo pero baka hindi nyo nauunawaan, marami sa inyo ang naniniwala dito. Sad, but it's true. Kaya yung mga kapatiran kong unida na nasa Pilipinas, magsuri kayo kung papaano magmensahe yung pastor, kung papaano magturo ng evangelism yung pastor, madedetermine niyo kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. So po, ito po ngayon ang ating subject for today. Does the Bible teach prevenient grace? Wow!
Parang bago na naman yung Pastor. Well, hindi po to bago. In fact, ito po ay luma, hindi lang tinuturo. At una, gusto ko pong ilatag ang Winnipeg Unida Christian Church, specifically, Winnipeg Unida Christian Church at ang Unida Christian Church of Canada, hindi po kami naniniwala na there is such thing as prevenient grace doctrine. So, atin po itong aralin. So, virtually, every church, bawat simbahan historically, na merong creed, merong doctrine, merong confession, ay naniniwala that something very serious happened to the human race as a result of the first sin resulted in original sin committed by Adam. Ulitin ko, lahat ng simbahan, every historical church na meron pong creed, meron doctrine, meron pong theology, ay naniniwala na nagresulta yung pagkakasala ni Adan ng tinatawag na original sin. And that is as a result of sin of Adam and Eve, the entire human race fell. And our nature as human beings since the fall has been influenced by the power of evil. Malinaw po ba tayo doon? Nagkakasundo tayo. Dahil po sa kasalanan ni Adan at ni Eva, pumasok ang kasalanan. Ganyan po naman ang turo ng lahat ng pastor pag mag-e-evangelize. Tapos isusunod na po dyan, Romans 3:23. For all have sinned and come short to the glory of God. Wala tayong pagtatalo doon. Babanggitin pa yung Romans 3:10. For none is righteous, none, not even one. So lahat po tayo makasalanan. Wala hong pagtatalo. Ito ngayon yung simula ng conflict. Kung ang tao ay makasalanan, ang pagtatalo, may kakayahan ba ang taong ito na dahil sa kasalanan ay namatay sa espiritual? Namatay po sa espiritual. Yung po bang patay sa espiritual ay may kakayahan na manampalataya sa Diyos? May kakayahan ho ba yon na hanapin ng Diyos? Ang sabi po ni David sa Psalms 51 verse 5, O God, I was born in sin, and in sin did my mother conceive me. He was not saying that it was sinful for his mother to have born a child. Neither was he saying that he had done something evil by being born. But rather, ang sinasabi po rito ni David, he was acknowledging the human condition of fallenness. That condition was part of the experience of his parents, a condition that himself brought into this world. Therefore, take note, original sin has to do with the fallen nature of mankind. So the idea is, magandang pantwit, that we are not sinners because we sin. But that we sin because we are sinners. Ulitin ko mga kapatid, medyo conflicting yung idea. Pero ang sabi po ni Martin Luther ay ito, the idea is that we are not sinners because we sin, but that we sin because we are sinners. Ang idea po na hindi tayo makasalanan dahil tayo nagkasala. Kung hindi tayo po ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Nakuha niyo po? Dito po papasok yung doktrina ng tinatawag na total depravity of man or total inability of man. Ang ibig po sabihin nito, ang tao na nagkasala sa Diyos ay patuloy na makakagawa ng kasalanan at hindi niya hahanapin ang Diyos dahil siya ay patay sa espiritu. Nakuha niyo po? At ang espiritu na ito ng tao na patay, hindi kailanman makakasumpong ng mga bagay tungkol sa Diyos. At kailangan po, ang Diyos ay kumilos para ang taong ito ay makilala siya. Kaya nga po darating tayo doon sa pagkakataon na ang kaligtasan ay walang kinalaman yung tao kung hindi ito ay pagkilos lahat ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Kaya po papasok yung tinatawag na
unconditional election. Ano pong ibig sabihin? Unconditional election, ang Diyos mismo ang pipili ng mga tao na gusto niyang iligtas. At itong mga to na kanyang pinili para kanyang iligtas ay pinili niya on His own free will. Hindi dahil itong taong to'y mabait, hindi dahil itong taong to ay mabuti, matalino, matuwid, hindi, walang basihan kung hindi ang kalooban ng Ama na siyang pumili. So yun po yung doktrinang tinitindigan ng mga early reformers. From the total inability of man, from the total depravity of man, God chose the elect. Ano ba tawag doon? Chose someone and He elected those people, predestined those people to salvation. And eventually, yung salvation na yon na inialok ng Diyos sa kanila, irresistible, hindi nila yun matatanggihan. Automatic na yon. There will come a time in their lives that they will see God. Why? Because God in His power, by the Holy Spirit, will quicken the dead spirit of the man through regeneration. Bubuhayin ito ng Diyos. At kapag buhay na ito, mananampalataya ito sa Diyos, maririnig yung salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, magre-resulta ito ng pagiging born again. So, yun po yung Ordo Salutis na tinalakay ko na po dati. Ngayon, bakit ko po binabalikan ng pag-aaral na ito? Para patuloy ninyong maunawaan at patuloy ninyong maintindihan na ang ating kaligtasan ay biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ngayon, saan papasok yung prevenient grace na yan? So, ito pong prevenient grace or tinatawag din po itong enabling grace is a Christian theological concept rooted in Arminian theology. Now, take note. Ito yung the other side of the camp. Kung meron pong Reformed theology, meron pong Arminian theology. Ito po yung mga nag-a-adhere sa turong ito. Ano po? Itong concept na ito ay rooted in Arminian theology, though it appeared earlier pa in Catholic theologies, nagsimula na ito. It is, sabi nila, a divine grace that precedes human decision. So in other words, God will start showing love to that person, to that individual at a certain point in his lifetime. So itong prevenient grace is embraced primarily by Arminians Christian. Ano po? Na itong mga Arminian Christian ay na-impluwensyahan naman ng theology ni Jacobus Arminius. Si Jacobus Arminius, estudyante yan ni Calvin. Ano po? At ito po ay sinundan ni na John Wesley, kung saan naglitawan yung mga Wesleyan, kung saan lumitaw yung mga Methodist churches. Ayan. So, yung Wesleyan Arminians believe that grace enables but does not ensure personal acceptance of the gift of salvation. So, ibig sabihin, yung tao ay binibigyan ng Diyos ng prevenient grace, pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung tatanggapin niya ang biyayang ito o hindi. So, Wesley typically referred to it in 18th century language as prevenient grace. So, in current English language, actually sa Tagalog, tininan ko kung ano yung prevenient grace. Walang translation sa Tagalog eh. Wala, no? So, sa English po, the phrase preceding grace would have a similar meaning. So, yun po, i-translate yung preceding sa Tagalog, magkakaroon. Pero yung prevenient, wala pong translation eh, ano po? So, si Jacobus Arminius affirmed total depravity. Si Arminius naniniwala rin po siya na merong tinatawag na total depravity of man. No, wala pong pagtatalo doon. Pag ang tao ay isinilang na makasalanan, dahil sa kasalanan, siya po ay
walang kakayahan, patay nga sa espiritu. Pero naniniwala po si Arminius that prevenient grace enables the people to respond to God's offer of salvation. Po, ibig sabihin, naniniwala si Arminius na kahit napatay sa espiritu, ang Diyos naman ay magbibigay ng, ano tawag doon? Magbibigay ng prevenient grace para sila ay makatugon kung oo o hindi sa kaligtasan na iniaalok ng Panginoon. Hindi ganito ang ating paniniwala. Sa ating paniniwala, ang kaligtasan is singularly God's own will and pleasure that brings salvation. Ito po yung tinatawag naman na monergism. Na po, at least in part, wala tayo, kahit any part, we don't have a part sa kaligtasan natin. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Pero, yung mga Wesleyan, they believe, no? Arminian, they object that claim na ang Diyos ang nag-initiate ng salvation, na ang Diyos lang ang pumipili ng ililigtas. Sa kanilang paniniwala, tao pa rin ang pipili. Ang Diyos lang ay nag-offer ng pagkakataon sa kanila sa pamamagitan ng prevenient grace para magpasya ang tao kung gusto nilang sumampalataya o hindi nila gustong sumampalataya. So, as the name suggests, prevenient grace is grace that comes before something. It is normally defined as a work that God does for everybody. He gives all people enough grace to respond to Jesus. That is, it is enough grace to make it possible for people to choose Christ. And those who cooperate with that grace are considered to be the elect. Nakuha niyo po? Kaya may election din sa Arminian. Yung word na election o pagpili, hindi po yan sa Reformed theology lang. Even the Arminian theologies, yung mga Pentecostal na yan, ginagamit din po nila yung word na elect, yung chosen. Kasi sila ay chosen din. Pero sila ay pinili dahil pinili nila ang Diyos. Nakita na ng Diyos na sila'y mananampalataya, nakita na ng Diyos na somewhere in time, they will believe in Jesus as the Son of God. Kaya sila pinili ng Diyos. That is how they define election. Nakuha niyo po mga kapatid. Pero sa theology ng Reform, ang paniniwala natin, long before the beginning of time, pinili na tayo ng Diyos. Hindi dahil nakita ng Diyos, ito si Pastor Ruel, pagdating ng araw, at the age of 16, mananampalataya ito sa akin, pipiliin ko to. Not that way. Ano po? Walang condition, unconditional election. It is not condition on what you will do. It is not condition on your attainment. It is not condition because you are righteous. It is not condition of you being, mabuti. Kasi po, kapag mabuti at righteous, marami pong hindi Kristiyano, napakabubuti. Napakarami hindi mananampalataya, napakabubuti. Mga Islam, hindi naniniwala kay Christ, pero ang babait. Yung mga Hindu, kakilala kong babait. Hindi nga pumapatay ng langgam, kasi ang maniniwala nila, langgam, reincarnation niya ng kanilang mga mahal sa buhay. Mas mababait. Nakuha niyo po mga kapatid. Pero ang tanong, dahil ba sa sila'y mabait, sila ay chosen? No. Ang pagiging pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban at kapasyahan. Yan. Ngayon, ano po itong prevenient grace na ito? Ito po yung kakayahan daw ng tao na ibinigay ng Diyos sa kabila ng kanyang pagiging patay sa kasalanan, ay ibibigay ng Diyos para makapili ang tao kung siya ay sasampalataya o hindi. Now, ang tanong, ito ba ay may basihan sa Bible? As the name suggests, prevenient grace is a grace that comes before something. It is normally defined as a work that God does for everybody, and He gives all people enough grace to respond to Jesus. Ngayon,
The strength of this view is that it recognizes that fallen man's spiritual condition is severe enough that it requires God's grace to save him. Ito po yung maganda dito sa prevenient grace. Sabi po na nag-a-adhere dito, sobrang tindi ng kondisyon ng tao, walang kakayahan ng tao sa kanyang sarili, at para magkaroon ng kakayahan ng tao na manampalataya sa Diyos, kailangan bigyan siya ng Diyos ng tinatawag na prevenient grace. Yan. So, ang question dito ay, if the prevenient grace, ito ang weakness niya, no? Ang weakness niya ay dalawang bagay. If this prevenient grace is merely external to man, then it fails in the same manner that the medicine and the life preserver analogies fail. Ano pong ibig sabihin nun? What good is prevenient grace if offered outwardly to a spiritually dead creatures? Kung ang prevenient grace ay totoong biyaya na ibinibigay ng Diyos galing sa labas, ano magagawa ng bagay na ito galing sa labas? Come from something normally defined as a work that goes, ano tawag doon? That a work that God does for everybody. He gives all people enough grace to respond to Jesus. So, ibibigay daw ito ng Diyos sa lahat ng tao para ang tao ay mag-respond sa Panginoon. Ang tanong, paano nga magre-respond ang isang dead individual? What good is prevenient grace if it is offered outwardly to a spiritually dead creature? On the other hand, if prevenient grace refers to something that God does in the heart of a fallen man, take note, yun po ay kung galing sa labas. Paano ang isang patay ay mananampalataya at makikilala ang Diyos? Patay nga. Ngayon, on the other hand, kung sinasabi naman nila na itong prevenient grace na ito'y ibinibigay hindi sa labas kundi sa loob mismo, sa puso ng tao mismo, ang tanong dito ay ito, bakit hindi ito effectual para sa lahat? Nakuha niyo po ang punto ko? So, tingnan po ninyo, dalawang tao, si Ruel 1 at si Ruel 2. Kung ang parehong patay sa kasalanan, parehong patay si Ruel 1 at si Ruel 2. Kung bibigyan ito ng Diyos ng prevenient grace ang lahat ng tao para manampalataya, at ito'y sa labas ni Ruel 1 at ni Ruel 2, ang tanong, papaano sila makaka-respond dyan? Pareho nga silang patay. So, gawin natin yung pangalawa, granting, for the sake of argument, na hindi sa labas ito ibinigay ng Diyos, kundi sa puso ni Ruel 1 at ni Ruel 2, at sa kanyang puso ay pinasibol yung prevenient grace na yon. Ang tanong, bakit si Ruel 1 minsan lang ang nananampalataya at si Ruel 2 ay hindi? Dahil yun naman ang reality. If prevenient grace were given by God to all human, bakit merong hindi nananampalataya? Bakit merong hindi sumasamba sa Diyos? Bakit merong hindi nananampalataya kung lahat ng tao ibinigyan nun? Ito po ang weakness nun. Kaya, kung binigyan ng prevenient grace, di sana lahat ng tao ay maliligtas. Ang sabi nila, hindi, pastor, hindi ganun. Kasi nga, pipiliin pa rin ng tao yung kung gusto niyang manampalataya o hindi. So, ibig po sabihin, yung prevenient grace ay hindi po grace dahil ito ay pipiliin pa rin ng tao. Halimbawa, I would like to cite you an example. May isang pastor, ipinost pa sa Facebook. Ipinost pa sa Facebook itong teaching na ito. No, ang sabi niya, ang tao ay patay sa kasalanan. Tama po 'yun. Ang tao ay walang pananampalataya sa Diyos because of sin. They fall short. Total depravity. Tama po 'yun. Pero eto ngayon na sumunod na analogy. Ang Diyos nagdala ng bangka, no? At nagdala siya ng bangka, ang kailangan mo lang gawin, sumampa sa bangka. Ngayon mga kapatid, yung bangka na yon, yun po yung prevenient grace na itinuturo ng mga Arminian. Kaya pag may nag-present sa inyo ng ganong klase ng teaching, Arminian yon.
Nakita ko yung pastor na yun, pinost pa ng isang UNIDA. Mga kapatid, kapag effort mo na lumundag sa bangka, effort mo na kumapit man lang sa bangka, o ikaw'y manatili sa bangka, Arminian teaching yun, prevenient grace yung bangka. Hindi lang po nila ginagamit yung word na prevenient grace. Ikaw ang pipili, sasakay ba ako o hindi? So pag hindi ka sumakay, ibig sabihin, impyerno ka. Pero lahat ng sumakay, sila yung mga elect. Dahil nakita na ng Diyos in time na ikaw ay elect. Arminian teaching yan. Hindi ganyan ang teaching ng Reformed Theology. Hindi ganyan ang stand ng UNIDA. Kasi ang stand ng UNIDA, yung pinili ng Diyos, lahat yon ay mananampalataya dahil ang Diyos mismo ang naglagay sa kanila sa bangka. Yun ang biyaya. Diyos ang nagsakay sa bangka. That is the analogy that I would like to present. Ginamit nyo na rin lang yung bangka eh. Wala nga kakayahan, patay nga eh. Walang kakayahang iligtas ang sarili because of the total depravity. Ngayon, because of the unlimited grace of God, yung mga pinili niya, kinuha niya yon at iyon ang isinakay niya sa bangka. That is the picture of salvation. Pero lahat ng maririnig nyo ngayon, ng mga preacher, ang teaching ay nagpapadala pa ika ng helicopter kung ayaw mo sumakay. Kung ayaw mo kumapit, hindi ka maliligtas. Mga kapatid, that is a wrong presentation of the gospel of Christ. That is a wrong presentation of salvation. Huwag na kayong mag-evangelize kung ganyan din lang ang pagtuturo ninyo. Mali yan. It is not the effort of the man. Any effort of the flesh to receive God is futile. Kaya nga po mga kapatid, malibang ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ang kumilos at i-regenerate ang isang taong patay, hindi po siya kailanman mananampalataya. So, ang tanong ay ito, think of it this way. In a personal terms, ito maganda sukatan nito eh. Kung ikay Kristiyano, you are surely aware of other people who are not Christian. Tama po ba yan? Kung ikay Kristiyano ngayon, alam mo na yung ibang tao ay hindi Kristiyano. Ang tanong, why is it that you have chosen Christ and they have not? Natanong mo na ho ba yun? Bakit ikaw ay pinili mo si Jesus at siya hindi? Why did you say yes to prevenient grace while they said no? Bakit ikaw ay kumapit sa bangka at bakit yung iba'y hindi? Ang tanong dyan, was it because you were righteous kesa sa kanila? If so, then indeed, you have something in which to boast. Kung ganon, meron kang dapat ipagmalaki. Dahil mas matuwid ka, kaya ikaw ang pinili. Ang tanong, bakit hindi sila nanampalataya at ikaw lang ang nanampalataya? Dahil ikaw ay mabait? Dahil ba sa something you achieve? Then at the bottom line, your salvation depends on your own righteousness. If the righteousness was a gift, then why didn't God give the same gift to everybody? Bakit ikaw lang? Perhaps it wasn't because you were more righteous. Perhaps it was because you are more intelligent. Mas matalino ka, mas naintindihan mo. Sila bobo kaya hindi nila naintindihan. Kaya ikaw lang ang tumanggap ng prevenient grace kasi ikaw lang yung nakaintindi ng prevenient grace. Maybe you are more intelligent because you study more. Ang tanong, or are you more intelligent because God gave you the gift of intelligence at hindi binigyan yung iba? Natanong niyo po ba yun? Bakit ako Kristiyano, sila hindi? Bakit ako natanggap ko yung prevenient grace, sila tinanggihan nila? To be sure, mga kapatid, most Christians who hold to the prevenient grace view would shrink to such answers. Hindi po nila kayang sagutin yan. No? They see the implied arrogance in them. Kapag sinabi nila na
Ako ika'y tumanggap, ako sumampalataya. Pag tinanong mo bakit sila tumanggap at bakit sila sumampalataya, hindi nila kayang sagutin yon. Ang isasagot nila because of the prevenient grace of God that was given to me. Ang tanong, bakit yung iba hindi binigyan, ikaw lang binigyan? Di ay yabang mo, ito ba'y base sa iyong karunungan? Base ba ito sa iyong kaalaman? Minsan yung mga elect, binabanatan nila ng puntos na ito, pero hindi alam ng mga Arminian, sila dapat ang banatan doon sa punto ng kayabangan. Sabi nila, yayabang ng mga reform, sila lang daw ang elect, sila lang daw ang chosen, at sila daw pinili ng Diyos, nobody can take them away, hindi na raw mawawala yung kanilang kaligtasan. Samantalang on the other hand, kung titingnan po niyo, sino ang may kayabangan? Yun bang sinabi na ako ikay naligtas dahil kumapit ako? Dahil kumapit ako sa barko, kumapit ako sa bangka, kumapit ako kay Jesus. E di may effort ka on your part. Ngayon ang sasagot nila dyan, sa halip na, ano tawag doon? Para hindi masyadong mayabang ang dating, ano po? They see the implied arrogance in them, but rather they are more likely to say, I chose Christ because I recognize the desperate need of Him. Kapag tinanong mo, bakit ikaw nanampalataya, yung iba hindi, sasagot nila sa inyo, para medyo humble ang dating, I chose Christ because I recognize my desperate need for Him. That certainly sounds more humble, but if we are going to press on the question, why did you recognize your desperate need for Christ while your neighbor didn't? Was it because you were more righteous than your neighbor or more intelligent than your neighbor? Mga kapatid, the question for advocates of prevenient grace is this: why some people cooperate with it and others don't? How we answer that will reveal how gracious we believe our salvation really is. So the 64,000 question is, does the Bible teach such a doctrine of prevenient grace? If so, saan sa Bible ito? Tandaan po ninyo, maganda pong pag-aralan talaga ang theology, mga kapatid. Marami po kayong madidiscover na mga maling turo at maling aral. Minsan lang po talagang ang nangyayari kapag ipinapahayag nyo ito, lumalabas na parang napakayabang, para pong napakarami nyong alam na hindi naman importante, kasi po ngayon ang salvation ABC lang, no? You're dead, no? You're dead because of your sin. God gave Jesus, receive Jesus, and you say you're saved. Ganun kadali ang mga pagtuturo. Pero ang tanong, ganun nga lang ho ba? Dapat mo maintindihan, kapatid. Dapat mo maunawaan ang iyong kalagayan. At kapag naunawaan mo ang iyong kalagayan, maiintindihan mo kung gaano kabuti ang Diyos na sa kabila ng iyong kalagayan ay pinili ka niya para sa kaligtasan. So we conclude that our salvation is of the Lord. He is the one who regenerates us. Patay tayo sa kasalanan, patay tayo sa buhay espiritu. Ang ating espiritu'y patay. Pero mga kapatid, napakabuti ng Diyos, those whom He regenerates come to Christ. Without regeneration, no one will ever come to Christ. With regeneration, no one will ever reject Him. God's saving grace affects what He intends to effect by it. Amen? That is our conclusion. There is no such thing as prevenient grace. Hocus-pocus lang ho yan. Iyan po ay walang basihan sa banal na kasulatan. At kapag hindi nakasulat, madalas, yan po ay kasinungalingan. Kaya, paano tutugon ang tao sa Diyos sa pananampalataya? Imposible. Paano pipiliin ng Diyos ang tao para sa kanyang kaligtasan? Imposible. Ang mga mananampalataya at ang dadalahin sa kaligtasan
ay yun lang mga pinili ng Diyos sa kanilang, long before the beginning of time. Those whom God has chosen. At yung mga pinili na yon, i-regenerate yun ng Diyos, 100% sila'y mananampalataya. Hindi na po nila kailangang piliin pa. Yung mga pinili, mamimili pa yung mga pinili kung sino, kung mananampalataya o hindi. Hindi na po. Pinili na nga yun. Po. Automatic yun. Yung mga pinili na yun will come to faith to the Lord Jesus Christ. Amen? I don't know kung naiintindihan niyo po yung mga sinasabi ko sa inyo, pero ito po, again, the prevenient grace is nowhere to be found in the scripture at hindi po ito turo ng UNIDA. Kaya yung mga pastor sa Pilipinas, sana po nakikinig kayo. Ano po? Yung mga nagtuturo ng evangelism, na ganito ang pagtuturo, hindi po yan atin. Pentecostal yan. Mga kapatid. Ano man ang inyong sabihin, edi pabulaanan po ninyo. Sabihin ninyo na sa ating doktrina at sa ligang batas, meron po tayo niyang prevenient grace. There is no such thing. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo pong patuloy na pagtuturo sa amin, sa patuloy na pagbibigay ng karunungan sa araw-araw. Sa pamamagitan po ng mga bagay na ito, Panginoon, ay nabubuksan ang aming mga isipan at pangunawa sa doktrina ng aming simbahan. Maraming salamat po sapagkat kabilang kami sa iyong mga pinili na manampalataya sa tunay na aral at sa tunay na turo ng iyong banal na kasulatan. Sa umaga pong ito, dinadalangin ko sa iyo ang akin pong mga kapatid na nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Dinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. May mga suliranin at problema sa pinansyal, mga karamdaman na pisikal, at ganun din po sa mga relational. Dinadalangin ko po sa iyo yung mga may edad na nawa po ay patuloy mong hipuin at katagpuin, patuloy pong dalangin ang kanilang mga pangangailangan, yung mga suliranin nila sa buhay. At ang mga nakikinig ng tinig ng pag-asa, pangunahin, Panginoon, ay ang mga kapatirang nagugulimihan at nalilito sa mga aralin ng iyong mga salita. Sana po, Panginoon, ay liwanagin mo ang kanilang mga isipan at patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin ng mga karunungan para sa aming paglago at pagbubunga. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Yan, napakadami pong nanood sa atin ngayon, mga kapatid. Magandang araw po. Siguro po na-miss nyo ako kahapon, kaya maraming nanood ngayon. So, binabati ko po yung mga kapatid na si kapatid na Bernadette Causaren na sa taga Yorkton, Saskatchewan. Si Ate Mirna Narciso, si kapatid na Lerner Barumeda. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa, kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Rebecca Victoria, si Ate Emma Moniz, kapatid na Joy Reyes, magandang araw po. Tita Mildred Paredes, magandang araw po. Kapatid na Ray Sosa, magandang araw Ray. Kapatid na Agi Victa, Ate Rosie Silya, magandang araw po. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Morena Mulitas, magandang araw po. Kuya Ban and Ate Delia Magkawas, good morning po sa inyo. Kapatid na Neneng Sintos, kapatid na Eric Advincula, Ate Cora Dolor, Ate Telly Hernandez, Ate Agi Victa, Pastor Albert Lopez, kay Maricar Lim, kapatid na Maricar, magandang araw. Ate Elsa de la Marter, kay Ai Advincula, I think this is Robert Hines, LPC 1994. Good morning, Robert. Magandang araw din po, kapatid na Josephine Sibug. Kuya Manix, magandang araw po sa inyo.
Mayroon po bang isang patay na may kakayahan na gawin ang anumang bagay? Kung wala, di mas lalo na ang mag-isip para magpasya. Tama po kayo. Ate Erva Anido, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Rosa Licunanan, magandang araw. Shekinah Encabo, magandang araw kapatid. Kuya Larry Montillano, si Debbie Bernabe. Debbie, magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon. Lily Camyalu, Bunso, magandang araw sa iyo. Ate Del Sauler, Kuya Eddie Sauler, magandang araw po. Ayan, si Ate Erva Anido. Ngayon ko lang po narinig ang inyong pangalan. Welcome po. Sana po makasama namin kayo lagi. 7:30 po ito ng umaga dito po sa Canada. Sa Pilipinas po, 9:32 ng gabi. Ate Helen Salgado Ordonez, magandang araw Ate Helen. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kapatid na Jacqueline Malapitan, magandang araw. Kapatid na Echi Bartolome, magandang araw sa inyo. Pastor Raymond Makatumpag, Ate Mirna Sinfuente, kapatid na Cora Dolor, nabanggit ko na pa. Ate Merly Toledo, Kuya Eric Maynez, Ate Mirna Sapitan, magandang araw po. Ate Marie Cruz, Ate Yoli Kerubin, kay Lisel Hombre. Yan, mga regular po nating mga tagapanood talaga itong mga to. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong panonood. And I hope na patuloy po kayo lumalago sa inyong journey sa pananampalataya at sa pagtitiwala sa Panginoon. Ate May Kapilyar, magandang araw. Nanay Elong Santarin, Ate Ellen Gonzales, kapatid na Noel Andamo, kapatid na Afmin Embile, magandang araw po. Pastor MJ Velasquez, sabi ni June Cabaltera, ang daming pagtatalo sa turo ng grace, hindi matapos-tapos kaya dumadami ang kulto. Kapag hindi tumigil ang tao sa kagagawa ng kasalanan hanggang mamatay siya at kamatayan niya, ang kasalanan, ang haba, nasa na ba? Ay, nawala na. Ayaw niyang tumigil at magbago, sigurado God will judge him. God's patience bears them until they converted and repent. If they will not repent and converted, God will judge them. Ang daming paikot-ikot na turo, kaya maraming mananampalataya ang ikot-ikot ang utak dahil turong naglilinaw. 1 John 3:4, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin lawlessness. Matthew 13:41, the Son of Man will send out His angels and will gather out His kingdom, etc. Yan. So, kayabangan na sumunod sa utos at kalooban ng Diyos. Ano yun? Hindi kayabangan na sumunod sa utos at kalooban ng Diyos. Ang taong may takot sa Diyos ay sila yung lumalayo sa kasalanan. Ayan. Sabi ni June Cabaltera. Hindi ko po alam kung ano yung stand niya, pero ayun po yung mga sinabi niya. Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po. Kapatid na Gloria Morales, kapatid na Pro Sembrano, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Ramos, at sino pa ba? Maricar, nabanggit ko na po. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Kapatid na Marieta Puno Escupin, magandang araw sa inyo, Ate Marieta. Kuya Ronald Cruz, magandang araw po. Kapatid na Rosalie Gesta, magandang araw po. Kapatid na Rael Encabo, magandang araw kapatid. Pastor Alan Estrellado, at kapatid na Enrique Gabriel, magandang araw po. At kapatid na Percy Morales. Ayan. Percy Rivera, rather. Ay, nako, hiningal po. Nakakahingal magbasa. Ayan po mga kapatid, bukas po muli, magkita-kita tayo. By the way, gusto ko lang ipaalala na sa Monday, mag-iiba na po yung ating oras kasi po ay spring forward, no? Malapit na po mag-spring. Kaya po mag-a-adjust po kami ng isang oras pa-forward. Kaya sa halip na mapanood po ako sa Pilipinas ng 9:30, magiging 8:30 na lang po. Yung 7:30 po ng umaga po dito ay 8:30 na po ng gabi sa Pilipinas. Kaya medyo yung iba po, pampaantok po nila ang Tinig ng Pag-asa, kaya pag malapit na silang mahiga. Pero 8:30, maaga pa yun sa Pilipinas. Mga teleserye pa pinapanood ng mga tao during that time. Anyways, alam ko po naman na yung mga interesadong makinig ay makikinig, and I hope I can see you again watching
on our broadcast sa Monday. So again, sa Monday, iba na po ang oras. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. At siguro po by next week din, iba na po yung atin pong yung ating pong lugar. Hindi na po ito, hindi niyo na makikita yung kama namin ng aking may bahay. Lilipat na po tayo ng opisina at lilipat na po tayo sa atin pong permanenteng office. Yung opisina po ng Tinig ng Pag-asa. So again, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pakikinig, pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.